Yo, what's up? Happy people, isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. Big love shoutout po sa ating lahat. For today's video mga koys, mga gayas, nako, kilala nyo po ba yan? Yan po yung anak ni Boy Dila. Kilala nyo ba kung sino si Boy Dila ng District 6 mga koys, mga gayas? Yung natalo po ni Congressman Joey Oy. Oh, si Congressman Benny Amante po. Yan po yung anak niya. Ayan po kasi dito mga koys, mga gayas. Ayan po sa GMA News. Attorney Princess Abante, ayan, has been named the official spokesperson of the House of Representatives, the first to hold the post in recent years. Wow. Palakpakan mga koys, mga gayas, ha? Dahil nga ito mga koys, mga gayas, itong si Princess Abante na kung saan noong 2019-2022 mga koys, mga gayas, grabe ditong puring-puri kay Yorme Isko Moreno. Ngunit, less recently, campaign period, noong eleksyon po, ay naku po, kung ano po yung pampupuri na ginawa niya kay Yorme Isko Moreno. Opposite po ang kanyang mga ginagawa po na mga pangbabatikos kaya sa ating buting Yorme Isko Moreno. She is the daughter of Manila Representative Benny Abante, yung talo, and a former spokesperson of Manila LGU. Oo nga pala, kaya pala siya yung taga-salo. Siya yung taga-pukol ng mga kalaban ni Ate Lacona. Kasi puring-puri ito kay Yorme Isko Moreno noon mga koys, mga gayas. Pero ngayon mga koys, mga gayas, ay naku po. Pero wag ka mga koys, mga gayas, dahil ang asawa ng ating buting Yorme Isko Moreno may banat po kay Princess, panoorin natin dito, basahin natin kung ano po yung banat ni Ma'am Daini Dumaguso mga koys, mga gayas. Nako, baka daw may mamalasin koys. Mega love shoutout po sa ating lahat. Yan po pag-usapan natin sa video ito. So without further ado, let's begin. Sa lahat ng viewers ni Dodoyte, ito, yun, steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. God first. Yorme, marami pong salamat. Ito po. Ayan po, ay talaga namang trending po ito sa social media mga koys, mga gayas. Ayan po. Okay, ito po yung anak ni Benny Abante. Ayan po si Boy Dila, yung natalong congressman. Ayan po yung yan po yung panalo. Ayan, si Congressman Joey Oy. Isa po niyang Yorme's Choice, mga koys, mga gayas. So dito natin makikita mga koys, mga gayas, yung komento po ni Ma'am Daini Dumaguso doon sa post po ng GMA ba yun o ABCBN? Ayan GMA News, ayan. So ito po yung komento ni Ma'am Daini, mga koys, mga gayas. Ayan. Daini Detan Dumaguso. Ayan Ayan, naka blue check po yan. Okay? Sila naman sa Congress ang mamalasin. Oo nga pala, kasi minalas nga pala sila. Talo po sila mga koys, mga gayas. Kasi isa din po ito, si Benny Abante, dyan sa Tuwadcom, na gusto po talaga nilang ipa-impeach. Pinapatawag pa nga po nila noon ang ating Tatay Digong dyan sa Kongreso, mga koys, mga gayas. Kumbaga, sobra-sobra na po yung pang-aalipusta nila sa taong bayan. Kahit sino naman po talaga ay magagalit sa kanilang mga ginagawa, mga koys, mga gayas. Ayan komento po ni Ma'am Daini, sila naman sa Congress ang mamalasin. Sa club. Michael C. Banson, ops! Iwan ko ba mga koys, mga gayas, itong mga klaseng mga tao na to, mga koys, mga gayas. Ito kasi yan yung mga bata ni Yorme Isko Moreno noon. Yan mga bata ni Yorme Isko Moreno noon, yan mga koys, mga gayas.
Ngunit subalit itong mga bata ni Yorme Isko Moreno na tumakoy sa mga gayas ay kung noon ay grabe yung puring-puri nila kay Yorme Isko Moreno. Noong nalaman nila na babalik si Yorme Isko Moreno, kagustuhan ng mga batang Maynila, ayon. Kung ano yung pagpupuri nila kay Yorme Isko Moreno noon, kabaliktaran, opposite na po. Grabe na po yung mga paninira nila kay Yorme Isko Moreno. Ha? Bakit kayo magagalit kay Yorme Isko Moreno? Hindi naman sarili niyang kagustuhan na bumalik siya. Ba't ko sinunod niya ang sigaw ng taong bayan? Bakit? Hindi naman sisigaw siguro yung taong bayan kung nagustuhan nila yung pamumuno nila kuna. Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm right. O diba? Kaya nga sumisigaw yung taong bayan. Dito mga kois, mga gayas. Dahil dyan, may natuklasan ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Alam nyo ba kung magkanong pirang halaga? Ha? 11.4 billion pesos. Napakahalaking halaga po yon. Yung pala na pukol kay Yorme Isko Moreno noong sa panahon ng kampanya na boy binta, boy utang, panay utang-utang lang daw. Tapos yung mga ginagawa, kasi nakikita nila, kasama sila noon eh. Tapos yung nga pinapagawa daw ni Yorme Isko Moreno, hindi daw significance effects. Paano lang nasabing hindi makabuluhan yung mga ginagawa ni Yorme Isko Moreno? Ha? Yung mga batang Manila, estudyante, lula't lulo natin, nakabenepisyo noon mga kois, mga gayas. Tapos sasabihin nilang hindi significance, hindi makabuluhan. Wow! Kaya pala, panay na sigaw na wag ka nang bumalik. Wag ka nang bumalik. Talagang dahil ayaw talaga nilang mabalik si Yorme Isko Moreno dahil may matuklasang napakahalaking halaga, nakakalulang halaga. 11.4 billion pesos. Nangutang si Yorme Isko Moreno, transparent, kitang-kita kung magkano inutang, kung saan napunta, pabahay, housing, paralan, school, ospital, Manila Zoo. Panahon ng pandemya, yung mga kinakain, food box, ayan. Andun po lahat nakaloob doon sa mga inutang ni Yorme Isko Moreno. Alam ng mga Manileño, transparent ang ating butihing Yorme Isko Moreno. So now ang tanong, Ate Lacuna, Mayura, saan napunta yung 11.4 billion pesos? Tanong yan ng Manileño, tanong yan ni Yorme Isko Moreno. Kasi napagalaman pala ni Yorme Isko Moreno, hindi pa to final. Hindi pa to final. Baka may malaking halaga pa po talaga na madiskubre ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Initial pa po yan na na-discover ni Yorme Isko Moreno na maraming mga lispo, mga allowances ng lispo, mga security o ano-ano pa man dyan. Maliban po doon sa Lionel na hindi pa po nababayaran, kaya umalis yung Lionel. Kaya po umaabot ng 11.4 billion pesos. Ang tanong ngayon, saan napunta yung pera? Well, malalaman po natin yan sa pag-turnover po nila kay Yorme Isko Moreno. Pero nakapagtataka, mas bilib pa nga po si Yorme Isko Moreno sa kapanahunan ni Irap noong unang pag-upo niya noong 2019. Dahil nung malaman ni Irap na talo na siya, ay agad-agad po nag-turnover ng mga papilis, ng mga dokumento, departamento dyan sa City of Manila. Pero ngayon nakapagtataka, ate pa naman yung touring. Pero bakit? Nag-vacation. Parang ayaw yata i-turn over yung kapangyarihan. Naulat talo na po sila. Aba, may tinatago kayo Kasi kung wala kayong tinatago, agad-agad nyo i-turn over niyan kay Yorme Isko Moreno. So yan ang tanong mga kois, mga gayas. Nasa initial na na-discovery ni Yorme Isko Moreno may 11.4 billion. Ang tanong ng taong bayan, ang tanong ng karamihan, ang tanong ni Yorme Isko Moreno, nasaan na yung 11.4 billion? Bakit hindi nabayaran? O sasabihin na naman dahil nagbabayad ng utang. Sasabihin na naman, palusot na naman. Baka nakalimutan nyo yung Mandanas rulings. Huwag nyo kalimutan. Well, talagang lahat yan mapa-finalize ni Yorme Isko Moreno sa pag-upo niya. Tama lang po. Dahil parang
Iba po yung tinutuunan nila ng pansin mga kois, magayas. Kaya po talagang maraming nagtataka kung bakit hindi po nasunod yung mga nasimula ni Yorme Isko Moreno na mga programa. Bakit pa binali? Kampante na yung mga Manilinyos doon mga kois, mga gayas. Kung siguro hindi nila binali yon, pinagpatuloy na, siguro walang sisigaw na bumalik ka na Yorme Isko Moreno. Kasi isa pa yan na iniiyak ng mga seniors natin yung kanilang Ensure Gold na paggatas. Napaka-importanting tulong po yun. Mahalaga po yun sa kalusugan ng ating mga lula't lulo. At maliban dyan yung mga pakek, yung mga allowances ng mga estudyante. O kita nyo mga kuwis, mga kayas, biglang kilo sila nung panahon ng kampanya. Biglang kilo sila ng panahon ng kampanya. Kaya hindi naman nila ginagawa yan nung pagkatapos ng eleksyon, nung nakaraang 2022 eleksyon. Biglang kilos mga kuwis, yan yung mga basta sanim lang na mayor, pero wala sa gawa. Ibahin po ang ating butihing Yorme Isko Moreno na hindi pa nga eleksyon, nag-iikot na, hindi pa nga nakaupo, nag-iikot na. Lalo na pag nakaupo na talaga dyan, ay nako 24/7, asahan po natin yan. At doon naman po sa nangyari dyan sa may Distrito 2 na kung saan po dinimulis yung dalawang area. At hinarang po yun, ay saludo sa iyo. Talagang may isang salita po itong ating butihing City Councilor ng District 2 na si Darwin Awisia, mga kuis, mga guys, no. Saludo sa iyo, sir. Ayan po, yan po yung tinutukoy ni Councilor Darwin Awisia noon, mga kuis, mga guys. Noong sa kampanya, sabi niya, mayroong nakalaan dyan na 1.2 billion pesos. Para saan yon? Para bilhin na yung lupa na yan sa private sector o sa may-ari, mga kuis, mga gayas. Bago bumaba si Yorme Isko Moreno noong 22 mga kuis, mga gayas, noong pinalitan ni Mayora Lacuna, naglaan po siya ng 1.2 billion pesos para ibili sa lupa na yan. Ngunit subalit, sa madaling pagkakasalita, matapos na lang ang termino ni Mayora Lacuna, hindi nabili. Ang tanong, saan na naman yung pondo, mga kuis, mga gayas? Tinanong din niya ni Councilor Awisia kung nasaan na yung 1.2 billion na pondo dyan. Ayan. Okay, tanyo kung paano sila manglinlang ng tao, mga kuis. Pinatapos po muna nila yung eleksyon. Baka manalo. Nanalo po si Rolando dyan sa Distrito 2, mga kuis, mga gayas, no? Si Rolando Valeriano, ayan, nanalo po dyan sa may Distrito 2. Ayan, hindi naman po natin masabi ang kasalanan po yan ng taong bayan. Talagang nanalo po siya, binuto po siya. Kasi nanalo din naman si Yorme Isko Moreno dyan sa Distrito 2. So now, pagkatapos ng eleksyon, tiniming lang na matapos yung eleksyon, ayun. Walang Valeriano na nagpakita dyan sa pagdemolish, mga kuis. Buti pa yung lindol nagpaparandam pa. Pero si Valeriano hindi mo makikita. Hindi naman pwedeng makikialam mo na si Yorme Isko Moreno dyan. Dahil yung turnover o yung inauguration is ngayon pang June 30, mga kuis, mga gayas. Wala ding magawa ng ating butihing Yorme Isko Moreno dyan. So dapat, andyan yung mayor, andyan yung congressman. Pero bakit, subalit? Bakit si Konsi Awi lang? Si Tol Sarkal. Ayan. Yung isa pa nating Yorme's Choice na councilor. Bakit sila lang? Bakit wala yung mga malalaking leader dyan? Bay alam kayo, ano? Kita nyo yung timing, mga kuis, mga gayas. Tiniming talaga ng pagkatapos ng eleksyon. Okay, so well, balik tayo dito kay Attorney Princess Abante. Nako po, ma'am, wag mo na ipagpatuloy, ma'am. Kasi ayan na, binasa na sa palad ni Ma'am Denny Dumaguso na yung Congress mamalasin pag ikaw yung magiging spokesperson dyan. Wag mo na ipagpatuloy, ma'am. Wala na, tanggapin lang po natin na ulats na po talaga tayo. Wala na po si tatay mo na si Boy Dila. Ulats na po, talo na po. Congratulations to Joey Oy. Okay, pakikomento po ng iyong mga opinion o reaksyon sa comment section ng ating video. So for now, I'm God Manila. God bless Manila. God first. God bless all. Peace. Bye-bye. A heart's beat
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like